Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. It's all for one and one for all because it's our season 4. Kung wala ang suporta nyo, wala rin tayo rito. Sabi nga sa kanta, we're all in this together. Kaya asahan nyong we'll make it bigger and better. At kagaya ng ating laging sinisigaw, pag may issue, wag nang palakihin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, Alex Calleja. Shoutout sa ating mga sausawero at sausawera dito sa ating studio. Isang post naman dyan, mga Mari Referee na sina Marife 1 at Marife 2. Kaway-kaway naman sa ating medical personnel from Medic 1. And of course, the authority with their words of wisdom, we have the beautiful Attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Love Brother Jun Banaan. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, tagapayo. And heto na ang nag-iisang Queen Mother, the Mama Riffic, Mama Carla Estrada! Yes, yes, yes! Habol. Okay, eto na ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Dalawang ina nag-aagawan sa iisang bata. Naku! Dalawang ina. At ang isa ang nagluwal, ang isa naman ang nag-alaga. Ay! Ay, nako! Ang sigaw ng tunay na nanay. Anak ko, ibalik mo! Nako! Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Mo Juray, isauli mo yung anak ko dati. Sabi mo dati, hiram-hiramin mo lang hanggang ngayon, di mo na sinasauli sa akin yan, ha? Kapal ng mukha mo. Harapin mo ako ngayon dito sa face to face. Magharap tayo. Pakita mo yung tapang mo at ang kapal ng mukha mo. Mga kapatid, kasama natin ngayon si Jessica dito sa studio. Good morning, Jessica. Ano ang nirereklamo mo? Si Judy po, nireklamo ko po kasi hindi niya na po sinasauli yung anak ko. Mula nung hiniram niya po, dati binabalik naman po niya. Tapos nung... Hiniram ang anak mo? Opo, Ilang taon nung hiniram? 7 years old na po. 7 years old na nung hiniram. Bakit hiniram? Wala po kasi siyang anak. Pinahiram mo naman. Matagal Yes, po. mo na bang kaibigan Yes, to? Nagtiwala naman po ako, kaibigan ko naman po siya. Pero nung baby pa itong anak mo, napapahiram-hiram mo na rin sa Opo, kanya? pati nung baby pa po, nung wala pa naman pong isip yung baby ko, napapahiram Napapahiram, po. Opo. pero nababawi mo? Opo, hinahatid niya rin po ng hapon. Okay, gaano katagal na hiniram ang anak mo at ngayon ay tila ayaw na isole? Gaano na katagal na nasa Noong kanya? 2021 lang po. Huli Bakit hiram ka niya. umabot ng 2021 ng pagpapahiram ng anak? Kasi ano po, nangyari? single mother po kasi ako eh. Ngayon po, gaya wala naman po siyang anak. Pumayag po ako na hiramin niya, parang tulong na rin po niya sa akin. Ng 3 taon? Yes po. Pero yung 3 taon na yon, nakikita mo naman yung anak mo. Nung 1 year pa lang po mahigit, bago po yung ngayong taon na to, hindi na po. Bakit? Ayaw na daw po sumama ng anak ko sa akin. Gusto na daw po sa kanya. Nasaan ka ba nakatira? Bakit Sa hindi Pransya mo- na po, sa bago ko na pong kinakasama. Saan yan? Sa Pransya po, sa Antipolo po. Okay, gaano yun kalayo dito sa anak mo?
na nasa kaibigan Dalawang mo? sakay lang po. Hindi niya po Dalawang matid-atid sakay. sa akin. Okay, so bakit ngayon mo lang naisipang bawiin? Hindi nung mga panahon na 1 taon na ganyan. Nag-usap po kami ng kinakasama ko na mahal naman po niya ako, baka pwedeng tanggapin niya na yung dating pinapahiram na anak ko. Pumayag naman po yung kinakasama ko ngayon, willing na po na magsama-sama na po kami. Okay, so nag-adjust ka dahil dun sa kinakasama mo, gusto mo munang magpaalam. Yes po. Bakit? Hindi mo ba sinabing may anak ka? Meron po, pero pinag-aawayan po namin nung una, ma'am. Ayaw po niyang pumayag. Okay. So ang pagkakamali mo doon ay hindi mo na ipaglaban ang anak mo, Yes po. 'di ba? Asan po yung tatay ng anak niya? Wala po kaming communication kasi nakablock po sa akin. Siloso po kasi. Kailan pa kinakasama huling ko naka-block sa iyo? ngayon. Since naghiwalay na po kami. Kasi Mama Carla, baka nagagalit yung lalaki. Kasi baka yun ang opening ng komunikasyon ng tatay. Opo, siloso po kasi kaya Oo. ayaw po akong may Baka komunikasyon po kami. Alam mo, masakit yung nararamdaman mo ha kasi syempre anak yan, gamit nga lang na hiniram tas ayaw isole. Magagalit ka na talaga. Pero kailangan mo ding maintindihan na nangyari lahat ito dahil sa hindi pag-intindi, pagtanggap, pag-unawa sa'yo ng kinakasama mo. Yun naman yung sa akin, ano? Siya ang kaibigang nag-alaga sa anak ni Jessica sa loob ng 3 taon. Juday, pasok! Diretsahang tanong, Juday, totoo bang ayaw mo nang ibalik ang anak ni Jessica? Willing po akong ibalik sa kanya yung bata. Willing namang ibalik ang bata, sabi ni Juday. Malaman natin kung bakit sa pagbabalik ng... Face to face! Juday, ano yung sinasabi mo? Kasi parang ang reklamo ni Jessica, kayo ay naging magkaibigan at napapahiram sa'yo ang anak. Wala kang anak? Wala po. Okay, ngayon, ipinahiram sa'yo ang bata at inabot sa'yo ng 3 taon na tila ayaw mo na ibalik. Ano ang sinasabi mong willing ka naman ibalik? Bakit? Willing po ako iabot yung bata. Kaso po, yung bata po, ayaw na pong pumunta sa nanay. Sabi ko na nga ng bata na baka gusto mo makita yung nanay mo. Sa ayaw na po niya daw bumalik doon kasi nga po yung marami po daw silang magkakapatid. Hindi na po daw niya maalagaan. Ilan ang anak mo, Jessica? 3 po sa una. Okay, so pang-apat ito. Opo. Okay. Pero, Juday, naiintindihan mo na obligasyon mong ibalik yung bata. Opo. Oo. At kung umayaw man siya, kailangan may communication. Kasi may communication ka sa nanay. At dapat nakikita niya yung nanay niya. Maaari kasi ang bata, nasasanay kasi ang bata sa surroundings Opo. Lalo na pagka na-feed or na bibigyan na ng mga salita ang isang bata. Hindi ko naman sinasabing nasulsulan mo na, Juday, na naku, masikip kayo doon, blah, blah, blah. Because ang bata, isang automatic niyan, pagmamahal agad sa ina. Opo. Okay? Ngayon, pag binigyan mo na yan ng mga idea na magugutom ka doon, magaganito, ganyan ka, magbabago yan. Magbabago ang kanyang pag-iisip. Okay, kailangan daw niyang bayaran ang mga ginastos niya, Juday. Opo, kasi po yung bata, 7 years old po sa akin. Bumibili po ako binibilan ko po siya ng damit, vitamins, at saka yung... Kasalanan mo na yon, hindi ko sinabing gastusan mo. Hindi. Tigas na mukha mo. Excuse me. Stop muna, okay? Ako muna. Tapos yung nabili ko po, gusto ko pong bayaran niya po lahat. Tigas mo naman. Sinabi ko bang gastusan mo? Sabi ko, isuli mo. Sinusuli mo ba? Yung bata nga po ang ayaw eh. Ayaw mo kasi binibrainwash mo na. Yung Hindi, sabihin hindi mo. po totoo yun. Ay, tigas na mukha mo, te. Napamahal na ba sa'yo yung bata, Juday? Opo. Okay. Pero, hanggang saan mo, ano ba nangyayari? Hanggang saan mo ba kayang ipaglaban yung bata? Yung bata po kasi, ma'am, yung bata, pag sabi po niya na ganito, bibili po ako ng ganito, binibigay ko po. Hindi ko naman pinapabayaan yung bata. Binibigay mo, pero sinisingil mo sa akin. Tigas ng mukha mo. Bobo ka ba? Bigay mo yun eh. Hindi ka dapat maniningil. Okay. Alam mo, Jessica, sa isang banda kasi,
Pinaalaga mo rin ang anak mo eh. Opo, pero tiwala po kasi ako. Sinusuuli niyo po kasi paghapon. Ngayon po kasi hindi na. Alam naman na po may isip na yung anak ko. Noong December lang, last year lang po ma'am, doon po nangyari na inuwi ko po sa mama ko kasi gusto ko nga sumama yung bata. Eh, yung bata pagbalik ko na sana po, hindi mo nakinuha. ayaw na po niyang sumama Gumawa sa akin. ka kasi na lang! Gumawa ka! Nagustuhan niya po. Nagustuhan niya po doon sa amin. Gumawa ka lang sa'yo. Huwag ka nangunguha. Babalik ko naman eh. O Hindi ko para naman ano? inangkin yun eh. Babalik mo tapos babayaran ko yung ginastos. Siyempre, ang laki na tigas ng ng gastos mukha ko mo. doon. Tigas ng mukha mo. Magkano ka na ba sa tingin Siguro po, mo? nasa mga 20 mil na po yung gastos ko sa bata. Okay. Oh, saan ka pupulitin yon? Saan ka pupulutin yon? Okay, Kuya Alex, ano ang first question natin ngayon Yo. sa ating mga sausawero at sausaweras? Mama Carla, maraming salamat. Ang unang tanong natin, i-ready ng mga cellphone dahil ito na ang tanong natin. Kung napamahal ka na sa batang inaalagaan mo ng maraming taon, ibabalik mo pa ba siya sa tunay na nanay? Oo, no choice eh. Ako lang kasi ang nag-alaga, hindi ako nagluwal sa bata. Or, no way! Matapos mapamahal sa akin ng bata, basta-basta na lang babawiin? Oh, boto na! Yan! 100%! 100%! Oo, isa sa uli. Kasi hindi naman siya ang nagluwal sa bata, siya lang ang nag-alaga. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex! Eto na ang tiyahin ni Jessica na galit sa inaasta ni Juday. Jenaline, pasok! Kapal na mukha mo! Pati apo ko binibenta mo! Ano? Binibenta? Papayad? Kapal naman ng mukha mong sabihin ng ganon. Eh, natural, naniningil ka. Naniningil ka! Oo, hindi tayo magbenta nun. Excuse me. Jenaline, anong sinasabi mong binibenta ang apo mo sa inyo? Yun po kasi ang Paliwanag mo mamaya yan, Jenaline, sa pagbabalik ng... Face to face! Jenaline, anong ibig mong sabihin na binibenta ang bata ni Yung- Juday? Yung una po kasi, ang sabi niya po kasi, yung ginastos niya po lahat-lahat sa bata, babayaran po namin. Hindi po kami papayag dahil kusang loob niya po na binibigay yun sa bata. Bakit? Ginusto pa po ba namin na gastusan niya yung bata? Saksi ka ba sa mga panahon na pinapahiram at nung kinukuha ay hindi binibigay na? Opo. Nagkakwento ba sa'yo si Jessica? Opo. Ano ang sinasabi mo? Yun nga po, gusto po niya kunin yung bata, yung apo ko po. Eh gusto naman po talaga nung bata na sumama sa kanya. Binibringwas niya lang po. Ano ang ibig mong sabihin, Ate Jenaline, na binibrainwash? May naririnig ba kayo na sinasabihan ni Ate Judy yung bata? Siguro po, sinasabihan niya po, yung bata. Bakit nung una madaling maisole pag hiniram, Ate Judy? Kasi yung bata po kasi, pag sinabi niya, tita, gusto ko po sa inyo. Sabi ko, sige, sama ka sa akin, magpaalam ka muna sa nanay mo. Eh, pinapayagan niya naman po. Eh, ngayon po, nagdadrama na po siya. Kasi gusto ko nga ibalik mo na pero hindi naniningil ka. Babalik mo tapos maniningil ka. Oh, saan ko kukunin yung 20,000 na yon? Mamulubi ako dyan sa labas para mabayaran ka bago may Siyempre, balik. kailangan ko kunin Ang tigas pera ng na mukha gastos mo. ko doon. Kailan yung pinakahuli na hindi mo na talaga nakita yung anak mo? 2020, ano po, December na po eh, 2023, bago pa mag-December. Bago mag-December, Opo. ano nangyari nun, Judy? Yung time po nga na umuwi po ko sa mama ko, yun yung time po Iwan na mo doon. gustong-gusto ng bata doon sa mama ko. Eh, yung, di ko naman na ano yung bata. Gusto ko namang isama talaga. Ayaw niya naman talaga niya umuwi sa inyo. Ilan taon yung bata? 7 na po yun. Anak ko 7 eh. lang yung bata. Babae po ito, no? Lalaki po. Ah, lalaki. Cedric. Okay, so saang probinsya yan? Dito lang po, sa Antipolo. Ah, dito lang. So, dinala mo sa nanay mo, ayaw na nung bata na Opo. umuwi. Sino Mama ka? Carla, gusto ko lang liwanagin ha, para malinaw sa yung mga nanonood. Ganito, no? Ate Jessica, bata, hiniram ni... Simulan muna sa simula, ha? Hiniram. Oh. Binabalik sa gabi? Opo. Opo. Kailan yung matagal Kalahating na- taon na po niya, bago na po niya pinapakita Kailan sa yun? akin. Yung kalahating taon bago ibalik? 2022 na po.
O, 2022 Mama Carla, kalahating taon di binalik. Matagal yung 6 months ha, para ba't hindi ka nag-aalala? Hindi po kasi tiwala naman po nga po kasi ako sa kanya kasi nga po. Kahit lang. Okay, sa 6 na buwan na di mo siya kasama at nakakausap ang anak mo, Jessica, anong nararamdaman mo? Sobrang hirap po. Yung matutulog ka na lang lagi kasama mo sa dasal kasi. Para sa akin lang to ha, obligasyon ko na ibalik yung aking hiniram. Kasi yung salitang hiram ay nagpapatunay na hindi ikaw ang nagmamay-ari. Kaya mo hiniram. Okay, bago tayo magpatuloy, kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo. Doktora Camille, ano kaya ang epekto sa bata ng sitwasyong ito? Thank you, Mama Caras. Magandang araw po. Unang-una, no, parang naguguluhan din po ako talaga, kagaya ng sinabi ni Mama Carla, na yung paghiniram na kaibigan lang. Pangalawa, paano ako magtitiwala? 7 years old. Alam nyo, ang 7 years old, formative years yan eh. Yan yung time na talaga nagkakaisip yung bata na magkakaroon ng relasyon sa kung sino man yung nag-aalaga sa kanya. Anong mangyayari sa isang bata na ganito? Psychological effect. Una, yung identity development ng bata na sino ba tunay kong nanay? Yung nag-aalaga sa akin nang magmula umaga hanggang gabi o yung pagdating lang ng gabi? Pangalawa, pagdating ko sa gabi at pumunta ako doon sa bahay, makakaramdam ako ng rejection kasi ayaw sa akin nung kinakasama ng nanay ko. Diba? Anong pakiramdam nun? So kung merong rejection, doon na lang ako doon sa tao na nagmamahal sa akin. Nakakalungkot dahil kasi ang apektado dito yung bata. Pero sana magkaroon ng pagkakataon na maging maayos dahil kasi kung ako, mahal ko yung bata, hindi ako maniningil kasi mahal ko yung bata. Maraming salamat, Doktora Camille. Naninindigan naman siyang hindi dapat ibalik kay Jessica ang bata. Bakit naman? Evangeline, pasok! Wala ka naman talaga karapatan magiging nanay dahil pinapabayaan yung bata. Wala siyang karapatan maging nanay, Ate Evangeline. Kapal ng mga mukha yung dalawa. Pagkatapos namin alagaan yung bata at nakita yung maayos na, tapos ngayon babawiin nyo. Kasi nalulong ka sa bisyo mo eh, kaya pinapabayaan mo yung anak mo, kaya pinaampun ko dito. Alam mo ba yung kung ano kasakit na makita yung bata na pinapabayaan mo? Anong bisyo ito, Ate Evangeline? May pagkakala Sagutin mo po mamaya yan sa pagbabalik ng... Face to face! Ano yung bisyo na sinasabi mo, Ate Evangeline? Nung wala pa siya kasing kinakasama, ma'am, kung saan-saan siya umiinom, tapos pinapabayaan niya yung mga bata. Siyempre, nakikita ko yung bata. Nakita ko siyang wala siyang anak. Sabi ko, baka gusto mong ampunin yung anak niya. Ang gusto naman niya, hindi niya aampunin, hihiramin lang at aalagaan lang para makakain ng maayos, mapaliguan ng maayos. Kasi hindi naman niya talaga naaalagaan yung bata eh. Kaya nakita niya ngayon na maganda na yung buhay ng anak niya, malinis na. Gusto niya nang bawiin kasi nakilala niya. Totoo ba ito, Jessica? Ma'am, kasi ma'am, nung naghiwalay nga po kami, andun po yung sasali ko yung depressed po kasi, kaya ginawa ko naman po yun. Siyempre po, kahit Totoo ba na kung kailan maayos na itsura ng anak mo, tsaka gusto mo nang kunin? Kasi ma'am, andun na yung time na kaya ko na po eh. Nung napaalam ko na siya sa kinakasama ko eh. Parang ito na yung chance na kaya ako naman, nanay ako eh, bigyan niyo naman ako ng pagkakataon. Ako naman yung mag-alaga sa anak ko, yun na yung akin. Pero hindi mo naisip nung napabayaan mo kung paano mo ginawa yung anak mo, tapos gaganyanin mo. So, ang sinasabi mo ba na barkada ba si Jessica? Opo. Nagbabarkada po, tapos nagpagpainom kung saan-saan. Kaya willing naman kaming ibalik yung bata, ma'am, kung talagang ready na siya magiging ina. Pero Ate Evangeline, hindi sa inyo yan manggagaling. Opo. Hindi kayo ang magdidesisyon, ha? Okay. Ngayon naman, pakinggan natin muli ang pulso ng ating mga sausaweros, sausaweras. Nako, Mama Carla, ang ating usapan ngayon ay parang isang pelikula at teleserye na ang bata ay nasa isang mabuting lugar pero malayo naman sa nanay. Kaya naman, tingnan natin kung ano magiging katapusan ng issue na to. Ayan. Mga sausawera, sagutin nyo na to. Base sa mga paliwanag kanina, kanino dapat mapunta ang bata? Nako,
Kay Juday, dahil siya ang tunay na nag-alaga at may malasakit sa bata? O kay Jessica, dahil siya naman talaga ang tunay na ina? Boto na! Gandang botohan to. Ayan ha. Kung ano man ang paliwanag nyo, wala naman tayong papanigan dyan dahil opinion nyo yan. Yan, ako! Yan sinasabi ko, 75% kay 80% kay Jessica dahil siya naman talagang tunay na ina ang talagang nananalo sa ating Mentimeter o botohan. Magtatanong tayo sa isang magulang din. Oh, ikaw, pare, ito kasama ko to sa aking grupo. Yan, isa tong tatay. Ano pangalan? Pasabihin mo yung pangalan mo sa kanya? Ako si Rex. Yan, Rex. Si Rex po ay kasama ko bilang isang komedyante. So, nanonood siya ngayon dito. Rex, ikaw ba may anak? Meron isa. Anong sinagot mo sa tanong na bahit sa mapaliwanag kanina, yan, kanino dapat mapunta ang bata sa tingin mo? Kay Jessica. Kay Jessica, yung nanay, bakit, Rex? Kasi siya talaga yung parang may karapatan dahil nga, base sa emosyon na pinakita niya, gusto niya nang makasama talaga anak niya at feeling niya ready naman na siya. Pero syempre dapat appreciative tayo sa ginawa rin nila Ate Judy na inalagaan nila nung mga panahong hindi kaya alagaan ni Jessica yung bata. Oh, yun. Dapat maging magpasalamat no, sa ginawa pero talagang dapat mapunta sa nanay. Yan. Yan po ang sagot ni Rex Millora. Back to you, Mama Carla. Salamat, Kuya Alex! Abangan natin ang masasabi ng trio tagapayo tungkol dyan sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Maririnig na natin ang ating trio tagapayo. Kausapin muna natin Dr. Love, Brother June Banaag. Maraming salamat, Mama Carla. Sa storya ngayon, sang-ayon sa kwento ni Jessica, ay ayaw nung kanyang ka-live-in yung anak mo. Meron ka ng 3 anak. Kanino ito sa una? Itong pang-4 na anak mo, kaninong anak ito? So, kinakanasama ko na po ngayon. Doon sa ka-live-in mo? Opo. Na ayaw sa kanya? Opo, yung isa... May Anak niya po ito? Hindi po. Sa una po yun, yung panganay ko po. Sa una ko po yun na. Okay. So, itong batang pinahiram mo ay panganay? Apo. So, ayaw ng kalibin mo, pinaampun mo, pinahiram mo yung anak mo, alang-alang sa kalibin mo. Amen. Po. So, sino matimbang? Kalibin mo o yung anak mo? Alright. Parang medyo nawindang ako doon, di ba? Alright. 3 taon ba ka mo na nandun sa kanya? Opo. Ang bata. At 2 sakay ang layo ng bahay niya doon sa bahay mo. Sa unang taon, pinupuntahan mo ba yung bata? Hindi po. Hinahatid niya naman po kasi sa bahay tuwing hapon eh. Hinahatid niya. Kung hindi niya ihatid, hindi mo makikita ang anak mo. Ngayon, sasabihin mo sa akin na may mismo ang anak mo. Oo nga naman, mahirap sa isang nanay na hindi makita ang anak. Kasi, kung nilalagnat yung anak mo, hindi mo alam, wala kang magawa. Hindi mo man lang mayakap yung anak mo, nilalagnat. Di ba? 2 sakay layo na yan. Di ko lang makita, Jessica, talaga. Kumbinsihin mo ko na mahal mong anak mo. Di ko maramdaman sa'yo. Ngayon, tinitingnan ko ang demeanor mo. Itong si Juday ang nag-alaga at nagpakain ng alaga sa anak mo, pinag-aaral niya. Humarap ka sa kanya ngayon, mas mataas pa ang boses mo sa kanya dahil gusto mong ibalik sa'yo. Hindi ko man lang nagpasalamat dito sa kumag na ito. Hay, saan ka ba kumuha ng pinakain sa anak ko? Kung taasan mo boses, parang napakalaki ng utang na loob niya sa'yo, parang ikaw nagpalaki sa kanya. Di ba? Kay Juday, sabi mo, 20,000 ang babayaran sa'yo. Alam mo, kung ako ikaw, huwag mo nang singilin. At sa mata ng batas, si attorney magsasabi niya siguro, sa akin lang to, sa mata ng batas siguro, ang dapat na mag-alaga sa anak ay yung tunay na ina. Tanong, safe ba sa'yo ang anak mo? Opo. Salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Kung naging, kasi parang judge si Dr. Love, ako naman magiging parang spiritual advisor.
Kasi sa Biblia, hindi ba sa Biblia merong storya ng nag-aaway na kay King Solomon to. Dalawang babae, sinasabi nila, akin tong baby na to. Sabi ng isa, akong tunay na mami, akin tong baby na to. Anong ginawa ni King Solomon? Sabi niya, hatiin natin yung baby na yan. Yung tunay na nanay, sabi niya, bakit? Love niya yung anak niya. Pinabingay na lang niya, kunin mo na yung anak ko. So sabi ni King Solomon, ito ang tunay na nanay. Yung ayaw na hatiin ang anak. And I can see that, nakikita ko ngayon dito. Mahirap pumili sa inyong dalawa. Unang-una sa batas. Sasabihin ko na Republic Act 7610, yung Special Protection of Children. Hindi pwede ang abuse dyan. Babasahin ko lang, no? Kasi gumawa ko ng checklist para objective ang pag-judge ko sa iyo, ha. Number 1, custody. Ibig sabihin, nasa iyo yung bata. Gusto mong nasa iyo. Mukhang ex yun. Lagpak ka doon. Supervision. Wala kang supervision. Pangatlo, physical tsaka psychological protection. Lagpak ka rin doon. Health and safety. Wala ka rin doon. Edukasyon, wala ka rin doon. Providing food, pagkain, tsaka caring. Yung 7 na yan. Kung i-grade mo ang sarili mo, pasado ka ba doon? Hindi. Si Judy naman, kung niyan ang basihan, wag nating tignan sino yung tunay na nanay. Yung obligasyon lang ng isang nanay. Kung basahin ko to, check siya lahat eh. Sa obligasyon ng isang nanay o isang parent sa anak. Ngayon, kanya ang korte nahihirapan kasi sa court maraming drama. Ang ginagawa ng korte, nag-a-appoint ng social welfare, no? With social worker para ma-observe. All children 7 and below sa nanay yan. Legal, yun ang legal. Yun ang presumption na pag 7 and below, yung nanay hindi niya pwedeng pabayaan ang anak. Pero ang sinasabi rin sa batas, ang pinakamahalaga ay ang welfare, ang kapakanan ng bata. Sa nakikita ko dito, sa checklist na nakita ko, parang si Judy ang nag-alaga. Ngayon, Judy, kung mahal mo talaga, ibalik mo na lang yung original arrangement. Kasi yung bata rin, yung matutroma ang bata, parang hiniram mo lang tapos sinole kasi nagsawa ka na. So, ang kawawa dito, ang victim dito sa ginawa ninyong dalawa ay yung bata na yan. So, ang suggestion ko, Judy, since nandyan si Jessica, bigyan mo ng pagkakataon si Jessica. Huwag mo lang singilin. Pero Jessica, kung mahal mo talaga yung anak mo, 3 years na nasa kay Jessica, ang hinihingi lang niya 20,000. Hindi ko naman po kayang bayaran yun, ma'am. Kaya, kung hindi mo kayang bayaran yung 20,000, paano mo pwedeng ipalakihin yung anak mo? 4 na yung anak mo. May trabaho ka ba? Nag-sealer lang po ng mga gamit sa bahay po. Kung hindi mo magastusan yung anak mo, pabiyaan mo na alagaan ni Judy. Otherwise, ipabarangay natin yan. Yung barangay magtawag ng social worker at tignan yung tunay na kondisyon sa bahay ni Judy at saka sa bahay mo, Jessica. Attorney Lorna, pahabol daw na question. Kung walang kakayanan yung magulang, pwede ba itong mapunta sa hindi kamag-anak or dapat sa legitimate family? Pag hindi kaya ng nanay, may order of priority yan, ano. Una, yung relative by blood. Nandyan naman si auntie niya, baka pwede na sila magtulungan. But at the end of the day, pag nandito yung 7-year-old na yan at tinanong, saan mo gustong pumunta? At sinabi niyang kay Judy, magkakaroon ka ng problema, Jessica. Isipin mo yung future ng anak mo na yan.
Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Balikan po natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay. Kanina nakadinig ako na sinabi yung nabe-brainwash daw. Alam nyo, ang hirap pag sinasabi nyo na nabe-brainwash ang isang bata. Kasi eto na yung magkakaroon ng pagkakataon na magugulo yung utak ng bata. Sana, kung umabot tayo sa punto na talagang magkakaroon ng visitation arrangement, na ibabalik yung ganun pa rin. Kasi ang hirap para sabihin nyo yung transition na biglang ibabalik ni Juday sa'yo, Jessica, mahihirapan yung anak mo. Sabi mo, nakaranas ka ng depression na nagkaganon na nagkahiwalay ka dun sa tatay ng bata. Ganon din ang mangyayari sa anak mo. Magkakaroon din ng pagkakataon na baka bigla na lang malungkot, 10 years old yan, may kakayahan yan na maglayas. Di ba ibang mga bata nga, 7 years old, nakakapaglayas na. The more na mas nakakatakot, yun ang mangyari. Pero sana kung magkaroon kayo ng visitation rights, huwag naman yung sasabihin ni Juday, anong sinabi sa ni Jessica? Anong sinabi ng mama mo? Tapos sasabihin naman ni Jessica, anong sinabi ni Juday sa inyo? Isipin nyo, kayo mismo gagawa ng gulo dun sa utak ng bata. Nag-uumpisa pa lang yan para maging maayos yung kanyang kaisipan, kung paano yung kanyang personalidad. Pero kayo ang gumagawa ng paraan kung paano yung isang bata ay ma-confuse at an early age pwede magkaroon siya mismo ng depression. Sana intindihin yung maigi ang iniisip natin dito, kapakanan ng bata. Hindi yung kapakanan nyo na akin ito dahil kasi kaya kong gawin ito. Kapakanan pa rin ng bata ang ating isipin. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Okay, ako'y may isi-share lang bilang nanay ng 4 na anak na single parent. Meron akong experience na hiniram ang anak ko for a week ang usapan. Mag-iisang buwan na ay hindi na sinasagot ang aking tawag. So I was in Tacloban. Kaya ang ginawa ko, after yung 1 week na usapan, bumiyahe ako nang wala akong dala kahit 5 duling. Kaya naiintindihan kita, Jessica, yung pakiramdam. Pero nangutang ako para makita lang. At inabangan ko yung anak ko na lumabas kasi alam ko kung nasaan siya. At hindi ko naiintindihan, naguguluhan ako. At sa isang banda naiintindihan kung mahirap pag walang paraan, pag yung anak kinuha. Ang sinasabi ko lang ngayon, bilang nanay, ang hirap yung anak mong ganon na parang kukunin sa yung parang manika at ayaw nang isole. So maraming sakripisyo ang isang ina. Kaya naiintindihan ko kung ito si Jessica ay walang naging paraan dahil Judy mas may kakayanan ka na nilayo mo. Hindi mo to naiintindihan kasi masakit na nagkaroon ng pagkakataon si Jessica na may makatuwang ikaw yun. Diba? And for you, Jessica, dapat lang naging thankful ka lang. Diba? Naging thankful ka lang, baka sakaling mas madaling na ibalik yung bata. Pero para sa akin, yung kumuha, ang usapan ay usapan. Hindi to basahan, hindi to laruan. Tao ito. Balik mo na yung anak ko, te. Balik mo na, te. Uragawa mo na, te. Balik mo na. Ako naman. Ngayon naman pakinggan natin ang desisyon ng ating mga bisita, no? Ano gusto mong sabihin, Ate Judy? Pasensya na matagal ko na pong nasa akin yung bata, pero ibabalik ko na po sa inyo. Thank you. Thank you, ate. Thank you. Grabe po, Ma'am, salamat po, ma'am. Salamat po.
Judy. Huwag nating i-disregard na si Ate Judy ay hindi naman pera talaga. Hindi ako naniniwalang pera talaga ang dahilan ng hindi niya pagbalik. Mahal niya na ang bata na pamahal sa kanya. Kung gustuhin man ni Ate Judy na makita ang bata at mapahiram, may pagtitiwala pa bang natitira sa puso mo Yes na po. ipapahiram mo pa rin sa kanya Yes tuwing po. mamimiss niya to? Kahit pumunta lang po siya sa bahay, welcome na welcome po siya. Basta siya na lang po yung pumunta doon pero hindi niya nadadalhin anak ko. Bumisita lang po siya kung araw-araw pa po. Huwag niya lang iuwi sa kanila kasi ayoko na pong maulit to. Meron ka bang gustong sabihin kay Ate Judy? Yun, salamat kasi nalagaan mo yung anak ko. Bilhan mo yung mga gusto niya. Nagawa, kung hindi ko man nagawa sa kanya noon yun, pangako ko rin sa'yo, ipapakita ko na kaya ko nang bilhan yung anak ko ng mga gusto niya. Ate Judy, salamat. Thank you kasi naging bahagi ka sa 3 taon na naging maganda ang sitwasyon ng bata. Magkasundo kayo para maging happy yung bata at maging buo ang pagkatao niya. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong umaga. Kuya Alex, ano ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Congratulations, Jessica. Nasa iyo na ang anak mo. Pero, Ate Juday, saludo ako sa iyo. Kayo ang nanay na naging nanay nung 3 taon na walang nanay yung bata. Ilan po? Mama Carla, back to you. Madaling maging magulang pero hindi madaling magpakamagulang. Laging tandaan, ang pagkakaroon ng anak ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing, ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!